Magandang araw muli mga kaagapay. Welcome to Kapitira, a 15-minute program where we talk about the goodness and the greatness of our God. Ako po si Pastor Rolly Victira. Maraming salamat po sa pagsubaybay po sa ating programa ngayong araw na ito. Ngayon po, babalik po ulit tayo sa pag-aaral natin dito sa Book of Romans. At kung okay lang po, babalikan po ulit natin yung Romans 1 verse 1 na sinimulan po natin last week. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung maalala nyo, napaka-meaty dito. Ang dami nating matututunan dito lamang sa unang verse ng Romans chapter 1. No, again, ang sabi po dito, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Kung may kape po kayo sa inyong abot kamay nyo yung kape nyo ngayon. If you have coffee right now, sensya na kayo, I'm losing my words. Sama-sama po tayo magkape at pag-usapan po natin ang salita ng Diyos. Pero bago po tayo tuluyang lumalim sa ating pag-aaral ngayon, tayo po ay manalangin muna. Panginoon, marami pong salamat ulit sa opportunity ito na pag-aralan ng inyong salita. Balikan po itong verse na ito. I pray, Lord, that you would open our hearts and our minds so that we can understand it. Na makita po namin yung sarili po namin na in line sa inyong mabuting balita, magandang balita, yung gospel ninyo, Panginoon. I pray, Lord, that we would also, just like Apostle Paul, be really proud to say that we are your servants. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. May regalo sa akin yung isa naming kaibigan dahil nga nag-aaral ako ngayon at panay ang basa ko ng mga libro. Ngayon pag nagbabasa ako, gusto ko nag-underline, nagamit ng lapis. Ngayon may regalo kasi sa akin yung isa naming kaibigan, si Luis. Kung nanonood si Luis ngayon, shout out. No? Binigyan niya ako ng eraser na ganito, no? Ewan ko, nakikita nyo dyan, pero subukan kong ipakita sa inyo dito sa screen. Ayan. Ngayon, itong eraser na to, kung makikita nyo, ito po ay hugis ng isang tao. Ngayon, puno pa yung buhok niya. Ngayon, takot na takot akong gamitin to kasi yung konsepto ng eraser na to, tuwing ginagamit mo siya, nakakalbo itong taong to. Ako naman, naawa sa kanya, kaya medyo nangingilag akong gamitin ito. Pero yun nga, naalala ko lang yan kasi minsan sa buhay natin natakot tayong masyadong maupos sa anong ginagawa natin. Now, I'm not saying na is-stress natin yung sarili natin pero si Paul kasi, ang sabi niya sa kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili, ang pagpapakilala niya, Paul, a servant of Christ Jesus. He identifies himself as a servant, no? Sabi ni R.C. Sproul, the proper translation of that word servant should read Paul, a slave of Jesus Christ. The Greek word Paul used here is doulos. A doulos was not a hired servant who could come and go as he pleased. A doulos was a person who had been purchased, and once purchased, he became his master's possession. Hindi na siya politically correct, no, na ginagamit yung word na slave. Kasi even us here in the Philippines, no, we experience how it is to be slaves to other nations, no. Pero si Paul, meron siyang sense sa sarili niya na ang pagkakakilala niya sa sarili niya ngayong acquainted na siya sa Panginoon, he is a slave, he's a servant of Christ Jesus. In fact, look at this, what he says in 2 Corinthians 12:14-15. Sabi niya, here for the third time I am ready to come to you, and I will not be a burden, for I seek not what is yours, but you. For children are not obligated to save up for their parents, but parents for their children. Tingnan itong verse 15, no? I will most gladly spend and be spent for your souls. If I love you more, am I to be loved less? But just look at that line, no? I will most gladly spend and be spent for your souls. So, parang itong pamburakaw, no?
sabi ni Apostle Paul, worth it na maupos, worth it mapanot, worth it makalbo, no, sa ministry ko sa inyo, sabi niya sa mga tiga Corinth. And this is an attitude na I think it's rare, no. I think may kausap yung dad ko one time na isang pastor, young pastor, magsisimula pa lang sa ministry. Sabi niya, rare breed na yung mga manggagawa ng Panginoon na willing magpagamit sa Diyos to the end, no? Willing to be spent and to be spent for God. Yung willing talagang mapanot, makalbo for the gospel of God. And Paul identifies himself in this way. No, napaka ano naman siguro to. Siguro inisip niya napaka grim naman nitong message natin sa araw na to. Medyo nakakatakot, no. Pero you know here's the thing about being a slave of Christ. The irony is when we are a slave to Christ, in that state, doon natin matatagpuan yung totoong freedom. Let me read to you Romans 6:22 and 23. One of the famous passages in the book of Romans. Sabi dito, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, so there's that word, slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. This is the familiar passage. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Now, so in the grand scheme of things, the reality is we are either slaves of sin or slaves of God. Yung gospel ay kung papaano tayo tinubos ng Panginoon. Papaano niya, ito yung word na ginagamit natin madalas, no? He paid our ransom. So binayaran niya yung penalty para sa ating pagpapalaya, no? Tinubos tayo ng Panginoon, madalit salita. Ngayon sa pagkakatubos sa atin ng Panginoon, tayo naman ay nagiging possession ng Diyos. Ang buhay natin ay pagmamay-ari na ng Diyos kapag tayo ay niligtas niya. Ngayon, ang napakagandang bagay dito sa transaction na to, sa realidad na ito, na ito yung gospel, no, na ibinabahagi ni Apostle Paul, na yung pamumuhay sa pagiging alipin ng kasalanan, sabi niya dito, ang ending kasi nito, sabi niya, the wages of sin, so yung sweldo ng pagiging makasalanan, no, ang reward ng pagiging makasalanan, ang consequence noon is death. Okay? Pero dahil pinalaya tayo ng Diyos, hindi sweldo ang tinatanggap natin. Sabi niya, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya ito ang sabi ni R.C. Sproul, no? When Christ sets us free from slavery to the flesh, He calls us to the royal liberty of slavery to Him. So, yung totoong kalayaan ay matatagpuan lang natin kung tayo ay may relasyon sa Diyos, na tayo ay nagiging servants niya. Tayo ay nagiging pagmamay-ari ng Diyos. So si Paul, nakahanap siya in Jesus Christ ng reason to invest his life. Alam niyo, natagpuan ko sa buhay ko, I discovered this, no, in my walk with God and in my ministry sa church, no. Laking blessing pala na galing sa Diyos kung at the end of the day, no, uuwi ka na may dalawa kang realidad. Pagod ka at masaya at the same time. Pagod ka kasi you really invested your life, no? Binuhos mo talaga lahat ng passion mo, lahat ng heart mo dun sa pinapagawa sa'yo ng Lord. Wala kang tinira. Talagang binuhos mo talaga yung sarili mo at ginawa mo yung dapat mong gawin. Ngayon, hindi dapat yun mag-isa lang kasi madidepress ka, mababurnt out ka kung ganun lang yung realidad. Pero kung uuwi ka pagod kasi ginawa mo yung best mo, pero masaya ka din, meaning to say, nakikita mo yung ginawa mo, which is the work of God through your life also, contributing
to a bigger story. Makita mo yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, contributing to the mission of God, yung agenda ng Panginoon. Magbibigay yun ng kaligayahan sa puso mo na yes, pagod ka, pero excited ka gawin ulit ito kinabukasan. Yes, stressed ka ngayon, pero itong ikina-stress mo ay nagbibigay ng magandang bunga. May kalayaan kasi ang buhay mo, kaya ganon. Kaya mabalik ako dito sa pambura na to. Takot na takot akong maupos to, pero yung purpose talaga nung eraser na to talagang magamit siya, no? And so, like the Apostle Paul, I pray na makita din natin yung sarili natin na parte ng mission ng Panginoon, at willing tayong invest yung sarili natin sa gawain ng Diyos. Sabi niya, Romans 1:13-15, sabi niya, I do not want you to be unaware, brothers, that I have often intended to come to you, but thus far have been prevented, in order that I may reap some harvest among you as well as among the rest of the Gentiles. Sabi niya, I am under obligation, both to Greeks and to barbarians, both to wise and to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Mabigat yung word na under obligation, ha? Kasi parang ganito yun eh. Halimbawa, ikaw, binigyan kita ng pera. Pero itong pera na to ay designated, kaya kita binibigyan ng pera para iabot dito sa isa pa nating kaibigan. No? Pag binigyan kita ng pera, may pagkakautang ka ngayon sa akin. May obligasyon ka sa akin dahil nasa sa iyo yung pera ko. Pero may obligasyon ka rin dun sa intended na makakatanggap ng pera, yung deposito na ibinigay sa iyo. So, you are under obligation two ways, to me and to the person kanino dapat makarating yung resource na yun. Ganun yung feeling ni Paul, no? Binigyan siya ng investment ng Diyos, binigyan siya ng deposito ng Diyos. At ang intensyon ng Diyos dito sa deposito na ito, itong gospel na ito, ay i-share din ni Paul sa iba. And sabi ni Paul, hanggat nabubuhay ako ay may obligasyon sa Diyos, may obligasyon sa kapwa-tao ko, kaya sila ay matatalino o mga common na people, Greeks or barbarians, mayaman o mahirap. May obligasyon ako na ibahagi yung salita ng Diyos at gagawin ko lahat ng aking makakaya, kahit ako yung mapanot pa, ako yung makalbo pa, para sa napakamagandang layunin ng Panginoon na ito. Now, sometimes we struggle about the call of the Lord in our life, but you know what, as Christians, iisa lang naman talaga yung grand na mission ng Diyos, na at the end, every nation, tribe, and tongue, every language will be represented doon sa harapan ng trono ng Panginoon, at lahat sila ay magpupuri sa Kanya. So, ang importante, anong klaseng tayo ba ang kailangan ng Panginoon sa Kanyang mission? Si Paul, sabi niya, I am a servant of Christ Jesus. Maraming salamat ulit sa inyong pagsama sa akin dito sa Kapitira, and I pray that you would also find the joy, no, of serving Christ. Malapit matapos yung 15 minutes natin, bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa opportunity na magbalik sa inyong salita and to talk about serving you. Thank you because though hindi ka naman namin talaga masaserve in such a way na makaka-contribute kami sa inyo, you're the one who first served us by dying for us and giving us new life. And I pray, Lord, that everything that we do, we will do because we are so grateful to what you have done, and we would be really proud that we are your servants. We thank you for this time in your word. We bless you, Lord. We praise your name. In Jesus' name, amen. Marami pong salamat sa inyong pagsama dito sa ating programa. Ako po ulit si Pastor Rolly Victira. Ito pong programa nating Kapitira ay matatagpuan sa Facebook at sa Spotify. At syempre, lagi po yan nandito sa ating FEBC Radio TV. Samahan niyo po ulit ako next time. But till then, God bless you po. Bye!